Good day sa inyo mga kabalen. Sa episode natin ngayon ay bibisitahin naman natin ang lumulubog na bayan ng Pampanga. Welcome to Masantol, Pampanga. Sa mapa, lupa siya. Pero pag tinignan mo dito sa may kanan, puro tubig. Grabe. Ganun kalubog yung lugar dito. Ayan, so mula dito sa may kinatatayuan natin, mapapasin nyo, nandito na tayo sa may pinakadulong parte nitong kalsada dito sa may Masantol, Pampanga. Kung mapapansin nyo, is putol na itong kalsada, oh. Okay, so bago natin pagpatuloy itong video natin is meron akong ipapakita sa inyo ng mga product na ipinadala sa akin. So pinadalhan tayo ni Gujidoc ng kanilang mga recently launch na mga rechargeable turbo fans para magamit natin syempre pag tayo ay nasa outdoors. Natin bubuksan itong high-speed fan na model GFS 007. So pagbukas natin, automatic makikita natin yung manual, yung mismong unit. Ito yung napaka-cute at napakaliit na high-speed pocket fan. So kulay black lahat yung ni-request ko na kulay sa mga pinadala sa atin. Okay, so meron pa tayong isang pouch dito sa loob. Yung nakalagay sa loob ng isang pouch is meron siyang Gujidoc na lanyard, kulay white. So, meron din charging cable na Type-C. Ayan. Okay, so next box, buksan naman natin itong high-speed fan na model GFS 001. Tulad dun sa may maliit na pocket fan na unang binuksan natin, pagbukas natin dito sa box nito, GFS 001 model, makikita din natin dito yung manual, lanyard, charging cable na Type-C. Okay, so ito yung model na GFS 001. Napakaganda ng kulay, parang titanium. Same din doon sa may pocket fan na binuksan natin kanina is nandito yung power button na sa likuran, charging cable na Type-C port nandito sa may likuran, up and down na button pag gusto mong lakasan or inahan yung power nitong high speed fan. Okay, so buksan naman natin yung next na product na pinadala sa atin ni Gujidoc. Ayan, so ito naman yung high speed fan din na medyo malaki. Ito yung model GFS 003. Okay, so ito naman yung GFS 003 na model na handheld fan. Ito yung isa sa mga high-speed fan ni Gujidoc. Tapos dito, sa ilalim yung kanyang USB Type-C na charging port. Tapos ang kinagandahan nito is pwedeng ibahin yung kanyang angle. Ayan, parang ganyan. So, pwede nyo siyang itayong ganon. Tapos pagbubuksan naman itong si GFS 003 is long press nyo lang yung plus button dito sa may right side. And then kapag gusto nyo taasan yung power nitong handheld power fan or yung high speed fan is itong plus sign lang. Click nyo lang isa-isa. So mag-add siya ng tig 20. Kung gusto nyo naman siya babaan na by 1 point, ilong press nyo lang itong minus button. Ayan. Tapos pagpapatayin din, dun din sa may plus sign, long press nyo lang. Mga 2 seconds, mamamatay na siya. And then next naman is meron tayo dito cooling hand fan. Model is GFS 006. Ayan. And so check natin itong model na GFS 006. Ito yung mga bago nilang mga product na bagong labas. So ito siya, nakakaganda, matte color, tapos meron siyang touch ng ibang kulay, itong neon green sa may gitna kung saan nakalagay itong fan mismo. Pero yung body niya is matte gray. Ayan. Ganda ng kulay. So dito sa may likuran, nakalagay yung charging port na Type-C and then yung power button. And so try natin siyang buksan. As usual, sa may likuran, yung power button nito, tataas mo lang. Then meron siya dito ang LED indicator, yung current charge nitong battery nitong fan, and then yung current power na nakaset ngayon sa kanya is number 1. So meron siyang tatlong button, tatlong settings. So meron siyang off, meron siyang on,
And meron siyang parang freeze or yung mismong cooling settings na button. So meron siyang tatlo. Kapag sa gitna lang sa may on, ayan, hindi siya magpapalamig. Umit na kaagad yung metal part dito sa may gitna nitong LEC or yung propeller nitong pocket fan. Yung ginagawa niya is hangin lang yung pinapalabas niya, hindi niya pinapalamig. So kapag pinasa natin itong button sa may pinakadulo or yung may icon na parang yellow or ice na icon sa pinakataas, dun siya magpapalamig ng hangin. Ayan. Okay, so yung last natin, siya naman natin yung pinaka-last na product na pinadala sa atin ni Goodyear. Ito yung desktop high-speed silent fan. Oh, grabe, ang laki. Pwede natin itong magamit sa camping. Kunwari, matutulog tayo sa tent. Meron na tayong portable fan na pwedeng gamitin. Ang laki pala nito. So, ito yung model na GFS 008. Grabe, ang laki. Ang ganda rin ng kulay nito. Kulay gunmetal. Or may pagka-titanium yung color. So, meron siyang protection dito para sa package na hindi masira. Pero sila nilagay na parang foam dito. Siyempre, pag gagamitin mo na yan, alisin mo na yan. Okay, so ito yung itsura niya. Tapos meron siyang stand dito para maiba mo yung angle niya. And then, yung mga power buttons is nandito sa may pinaka-top niya dito. So, nakalagay dito yung power button, yung plus and minus button. So, try muna natin siyang buksan. Wow! Ang ganda oh! Meron siyang RGB color na LED light. And then, naka-indicate dito yung current power na nakaset sa kanya is number 1, yung pinakamababa. So, try natin siya nakasan. Yung mga buttons dito sa may taas. Ganda rin oh! Tahimik lang siya. Sabi oh! Kahit na gano'n siya kalaki, hindi siya gano'n kaingay. Lakas din. Parang sarap gamitin ito pag nagka-camping. Oh. Hindi ka na maiinitan. Okay, so ito na yung mga products na pinadala sa atin ni Goodyear. So meron tayong GFS 001, GFS 007, 008, 006, and itong 003. So gusto ko magpasalamat lang kay Goodyear para sa pagpapadala nito mga product and para may magamit tayo sa ating mga outdoor adventures sa mga susunod na araw. And kung interested kayo sa mga products ni Goodyear, is ilalagay ko na lang yung link ng kanilang Shopee store sa ating description sa ilalim. And so thank you so much Goodyear para sa pagpapadala itong mga Goodyear na rechargeable turbo fans sa akin. Okay, so good morning mga kabatayan. So welcome again sa another episode. Panibagong ride, panibagong travel, at panibagong lugar na naman ang ating pupuntahan ngayong umaga. Hindi muna tayo magpapakalayo-layo ngayon. Dito muna tayo sa aming probinsya, sa may probinsya ng Pampanga. And bibisitahin natin muli itong bayan ng Macabebe, Pampanga. At ipapasyal ko kayo dun sa may tinaguriang beach ng Pampanga. Ito yung tinatawag na Consuelo, Macabebe, Pampanga. So titiknan din natin yung estado ngayon ng lugar na yon ngayon tag-ulan. Kasi sa mga hindi nakakaalam, itong bayan ng Macabebe, isa sa mga bayan na lubugin tuwing buwan ng tag-ulan. And then, titingnan din natin kung ano pa yung pwede natin pasyalan pagdating natin sa lugar na yan. So, yung time check natin is 7:47 ng umaga. Yung magiging ruta natin, itong kahabaan ng MacArthur Highway dito sa may San Fernando, Pampanga, hanggang makarating tayo ng Apalit, Pampanga. So, yung travel distance natin, 43 kilometers mula dito sa may kinalalagyan natin ngayon. Sinusulit natin yung panahon na pwede tayong mag-ride. Pag alam nating maaraw, is pipilitin natin makapag-ride malayo man o malapit. Kasi nga panahon na ng tag-ulan, bibihira lang yung chances na makapag-ride tayo dahil nga maulan. Siyempre iniwasan din natin na tayo ay magkasakit. So, kung meron chance is bibiyahe tayo kahit malapit lang. Ayan, so ilang saglit lang is narating na natin itong bayan ng Apalit, Pampanga. So may daan dito, kaya sa may kabila, kung pupunta kayo ng Macabebe, Pampanga. Pero ako pipiliin ko ng daanan yung sa may part ng Sodipan Bridge o yung sa may boundary ng yung tulay na nagdudugtong sa Pampanga at Bulacan. Para dire-diretso na lang tayo. Makikita na natin yung bungad ng paakyat ng Sodipan Bridge. Pero tayo is kakanan na tayo dito sa may pababang daan, sa may gilid ng tulay ng Sodipan. Yan, bababa tayo dito. Ito na yung daan papasok ng Macabebe, Pampanga at Masantol. Mas magandang daanan to kasi walang traffic. Yun nga lang, puro bahayan yung mga dadaanan nyo dyan. Yun lang, kakasabi ko lang walang traffic pero may traffic. Pero makakasingit naman tayo. May truck kasing umaatras kaya traffic.
Yan, so dito tayo, babaybayin lang natin tong mahabang dike na to. Actually dike ito, pero meron siyang bahayan, magkabilaan. Yung dadaanan yung kalsada dito pag pupunta kayo ng Consuelo Macabebe Beach ng Pampanga is ganito yung kondisyon ng kalsada. Maayos naman, may mga humps lang na madadaanan at medyo may kasikipan lang kasi bahayan yung dadaanan natin mismo papunta sa may Consuelo Macabebe Beach ng Pampanga. Do madalang lang yung lubugin na part dito kasi nga diki nga ito. Yung mga part lang na medyo pababa yung parte ng kalsada, yun yung mga lumulubog dito. Bababa ng mga bahay oh. Ay, lubog talaga yung bahay. Lubog na pala. Grabe. May mga bangka na sa looban. Baha talaga. Dito lang talaga yung mga matataas na parte, yung gilid ng kalsada. Pero yung mga pagpapasok ko dyan sa may mga kanto, lubog yung mga bahay. Grabe, no? Kawawa yung mga nakatira dito. Hirap ng kondisyon dito pag tagulan. Partida, hindi pa talaga bagyo season. Wala pa talaga yung mga literal na bagyo tsaka yung mga monsoon, mga habagat na nagbibigay ng mga tuloy-tuloy na pag-uulan. Eskwela, no? Lubog na rin. Welcome to Barangay May Sulao. Sa mapa, lupa siya. Pero pag tinignan mo dito sa may kanan, puro tubig. Grabe. Ganun kalubog yung lugar dito. Mahirap din manirahan sa lugar na to Lalo na pag tagulan talaga, yung tuloy-tuloy. Grabe, lubog siguro dito. Tapos umaapaw pa dyan yung Pampanga River sa kaliwa natin. Kasi kung babaybayin mo tong mahabang dike na to, yung sa kaliwang side niya is Pampanga River na lumalabas dyan sa may karagatan, yung tubig ng ilog ng Pampanga. Welcome to Masantol, Pampanga. So baybayin pa din natin itong dike. Tapos mayroon tayong kakaliwa na gas station. Yun naman yung papunta ng Consuelo Macabebe Beach. Ayan, kakaliwa tayo dito sa may gas station. Ito yung ruta papunta ng Consuelo Macabebe na beach ng Pampanga. Ayan, so pagdating natin dito sa may Barangay Puti is puro palaisdaan na itong mga madadaanan natin. Grabe, lubog din yung mga bahay dito. Ay nako, hirap mamuhay sa ganitong lugar. Pero wala, no choice sila dito na yung kinalakihan nila. At dito, mas pinili nila dito manirahan. Ano yung mga to? Mukhang nagdi-dredging sila ngayon. Ayan no, may panglalim sila ng lupa sa ilalim ng tubig para mas bumaba yung level ng tubig kasi nga tag-ulan na. Tapos dito parang may mga ginagawa sila yung parte ng dike kasi nga nauubos na tong part nitong kalsada. Last time akong pumunta dito is halos kalahati na lang itong parte nitong kalsada papunta doon sa may Macabebe Beach. Ayun, bagong gawa na yung kalsada dito sa may kaliwa, nilapad na nila itong parte dito. Ito wasak pa rin. Salukuyan nilang inaayos. Lawak ng katubigan, no? Ayun, mukhang hindi tayo makakadaan o makakapunta sa may pinakadulo. Roadworks ahead. Ayun na, ginagawa nila yung kalsada. Sarado yung kalsada dito? Oo, ginagawa po. Ginagawa. Ayun no. So mukhang hanggang dito na lang tayo.
Ayan, so bali ito na yung part ng Macabebe Beach dito sa may Pampanga, yung Consuelo Macabebe sa may dulo. So yung makikita nyo, ito lang naman, itong mga katubigan na to, tsaka dito sa may kaliwa, parte na ito ng Manila Bay. And then dito sa parting ito sa may kanan natin is matatanaw nyo na yung Maribeles. Dito sa kabila, hindi masyadong tanaw kasi medyo maulat yung Maynila tsaka yung Cavite. Tapos yung kabila natin dito sa may Bulacan na, sa may Hagonoy. Nga lang, hindi na tayo makakadaan kasi ginagawa yata yung kalsada. And so hanggang dito na lang tayo. Paliparan lang natin ang drone. Ipakita ko rin sa inyo kahit paano itong Consuelo Macabebe. Grabe oh, nagiba na yung parte nitong dike oh. Nakakurious ako, para merong daanan doon sa may kabila. Tingnan natin kung pwede tayong pumasok doon para makita natin yung kabilang side nitong Pampanga River tsaka itong karagatan dito sa harapan natin. Consuelo Beach na matatagpuan sa Barangay Consuelo, Macabebe, Pampanga ay isang coastal area na kilala sa mga mangrove forest na malapit sa dagat. Ito ay isang umuunlad na lugar ng turista na may potensyal para sa mga recreational at leisure activities. Mapupuntahan ang beach sa pamamagitan ng ruta sa Barangay Bebe Matua sa Masantol, Pampanga. Bagamat hindi pa lubos na binuo at di kasing ganda ng ibang beaches sa bansa, nag-aalok naman ito ng kakaibang karanasan sa kanyang mangrove ecosystem at ang pangako ng mga pagbubuti sa inaharap. Ayan, so kakagaling lang natin dito sa may Consuelo Macabebe Beach ng Pampanga. Di tayo pinalad makapasok kasi nga ongoing para yung pag-renovate or pag-ayos nitong Consuelo Beach. Inaayos nila yung mga kalsada na papasok. Tapos itong mga bata, meron silang nabanggit sa akin na may bagong gawang tulay daw dito sa may parte nitong Masantol na magdudugtong sa Pampanga at sa may kabilang parte nitong katubigan, which is ang Bulacan. So try nating silipin kung anong itsura nung tulay. Malaking tulay daw siya. Ang tawag daw sa tulay na yon is Pampanga Delta Bridge na magkokonekta sa dalawang probinsya, itong Pampanga at yung sa kabila sa may Bulacan. Parang yun yung nadaanan ko kanina pagka kaliwa natin do sa may gas station, yung nakabakod. Pero try nating silipin kung makakapasok tayo. At sana tapos na yung tulay para makatawid tayo, para makita rin natin yung nasa kabilang parte nitong katubigan. Kasi kanina or sa mapa, meron akong nakikitang daanan sa kabilang parte nitong daanan, itong dike. Meron siya kaparallel na dike sa kabila. So try natin puntahan yon, tingnan natin kung anong meron. So balikan lang natin ito mahabang dike hanggang makakarating tayo or makabalik tayo sa gas station na kinaliwaan natin kanina. Mukhang ito yung tulay. Ayan o. Try natin pasukin kung pwede. Ito na pala yun, yung Pampanga Delta Bridge na tumatawid sa Pampanga River. Napakalaki pala niya. Yan oh. Wow. Sabi, ang lawak. Tignan natin kung ano meron sa dulo. Kung makakatawid na ba dito sa may tulay. Okay, mukhang hindi pa pala tapos itong tulay. Ayan siya oh, hanggang dito muna siya ngayon. Putol pa siya, wala pa yung daanan niya pababa dun sa may kabila. Kasalukuyan muna nilang ginagawa yun na tinatambakan nila. Tapos ito yung parang nakita kong daanan papunta doon sa may kabilang side nung Macabebe.
So ito, mapapabilis na yung ugnayan ng dalawang bayan, itong Masantol tsaka itong Hagonoy, parte ng Hagonoy na isa sa mga medyo nahihirapan pag gustong lumabas ng bayan kasi puro lubog pa yung mga dadaanan nila dito. Siguro itong pamamagitan nitong tulay na to, mas mapapabilis ang biyahe nila palabas tsaka papasok dito sa lugar nila. Ang Pampanga Delta Bridge ay isang 270 concrete deck bridge na itinayo sa Masantol, Pampanga. Ito ay isang mahalagang bahagi ng Pampanga Delta Candaba Swamp Area Development Project na naglalayon mapabuti ang pagkokonekta at mapadali ang kalakalan sa pagitan ng Masantol at Macabebe, Pampanga at Kalumpit, Hagonoy at Malolos sa Bulacan. Ang tulay na natapos noong September 2023 ay bahagi ng Bridge Construction Replacement Program na ipinatupad ng DPWH. Ayun, so pinagbigyan tayo makababa dito para din ang taga na boss, para din na tayo umiikot. So try natin silipin yung daanan doon sa kabila. Ayan, para din na tayo umikot doon sa may highway. Diretso na tayo dito. Yung pakay kasi natin, yung kabilang parte nitong dike, yung kaparallel nitong Macabebe. Tignan lang natin yung dulo kung ano meron. Buti pinagbigyan tayo nila Manong na nagtatrabaho dito. Kasi kung pupunta tayo dito, kung di tayo bababa doon sa may tulay, ikot pa tayo, babalik tayo ng Apalit sa may MacArthur. Tapos ikutin natin, tatawid tayo ng Solipan Bridge para makapunta dito. So buti na lang, pinadaan tayo. Menos oras tayo sa ikot. Tingnan lang natin yung pinakadulong parte nitong kalsada, kung anong meron. Sabi ni Kuya, itong dinadaanan natin is part pa din daw ito ng Pampanga. Yung dun sa may doon banda, sa may kabila is Bulacan na. Hagonoy yata, Hagonoy, Bulacan. Ang ganda ng kalsada oh. Ang daming mga puno. Marami din pala mga dumadaan dito. Ito, baybayin lang natin tong dike. Parang kahit din tulad lang siya ng dinaan natin kanina nung nandun tayo sa may Masantol. Okay, parte pa rin pala ito ng Masantol, Pampanga. Ngayon ko lang nalaman. Ito yung Alauli Elementary School, Masantol, Pampanga. Dito sa may barangay Alauli. Ayan, oh, grabe. Lubog din yung mga bahay dito. Grabe, yung Bagang Elementary School, lubog na lubog na. Paliparan natin ang drone para makita natin ng aerial shot, aerial view. Lubog talaga yung eskwelahan nila. Kawawa sila dito. Paano pa kaya? Kakabukas pa lang ng pasukan. Tigil na naman yung pasok dito sa mga eskwelahan na lubog ng baha.
Grabe no, medyo nakakaawa lang yung mga kalagayan ng mga naninirahan dito. Lalong lalo na yung mga estudyante. Kapag ganitong mga panahon is bumabaha na sa lugar nila, paano pa kaya pag tuloy-tuloy na yung ulan, sigurado matitigil yung pag-aaral nila dahil bumabaha na sa kanilang eskwelahan. So nandito na tayo sa may barangay Sagrada Familia, Masantol, Pampanga pa rin. Lawak pala nito Masantol, ngayon ko lang nalaman. Sabi nung napagtanungan ko kanina, tumatagal daw yung tubig baha dito. Minsan, inaabutan na ng tag-ulan nung susunod na taon, islubog pa rin sila. So, ganun yung kondisyon nila dito. Imagine, yung hindi pa sila totally nakaka-recover dahil sa baha, aabutan na naman sila ng tag-ulan, tapos babahin na naman sila. Ganun yung kondisyon ng mga bahayan dito sa may Masantol, tsaka sa may Makabebe. Pagdating dito, medyo nawawasak na yung gilid ng parte ng kalsada. Ako, mukhang ginagawa din yata yung kalsada dito. Mukhang di tayo makakapasok sa dulo. Ito, try na lang natin pumasok. Nandito na tayo. Ang layo na ito. Doon tayo nanggaling kanina sa kabila. Try lang natin silipin yung pinakadulo. Nandito na tayo. Sayang yung pagpunta natin. Inaayos na rin yung mga dike dito. Naubos na kasi. May mga bangka na rin dito. Kasi nga lumulubog itong lugar na to. Grabe, nawasak yung kalsada oh. Haba pa pala nito. Tapos dito may mga kawayanan. Pag umusbong mga yan, ganda siguro tignan. Ayun, mukhang putol na yung kalsada dun sa may banda. Try natin pumunta sa may pinakadulo. Tapos dito, ang daming mga palaisdaan pala oh. Try pa natin duluhin tong kalsada. Doon no, tanong muna, putol na yung daan. Grabe, nangabitak-bitak na yung kalsada oh. Ayan oh, naubos na. Ito oh, ang lawak na nasira. Ito pa oh. Ang daming palaisdaan dito. Doon tayo nanggaling kanina sa kabilang parte. Ayun yung mga bangka na sinasabi ko kanina. Grabe, nawasak yung daan no? Wasak na kuya. Nawasak. Nawasak yung daan. Malakas ba yung alon? Nakaraan? Grabe, nakakatakot. Baka biglang mag-iba yung dinadaanan natin. Ilakas siguro ng mga alon dito pag may bagyo. Kasi naubos na kabilaan yung kalsada oh. Grabe. Parang nagsisilbing barrier na lang itong kalsada na to dito sa mga palaisdaan na nasa kaliwa natin. Grabe. Nakakatakot. Ang lawak pala na ito. Uy, ito ang laki ng pagkakasira oh. Dahan-dahan lang tayo. May laman pa naman. Huwag lang yung pinakagilid. Dahil ubos na talaga yung daan dyan. Ito na yung pinakadulo. Wala na talaga oh. Ubos na. Dito na lang tayo. Grabe oh. Putol na. Grabe, putol oh. Gandun pa dapat tong kalsada kaso nangasira na dahil sa malalakas na alon. Ayan, so mula dito sa may kinatatayuan natin, mapapasin nyo, nandito na tayo sa may pinakadulong parte nitong kalsada dito sa may Masantol.
Pampanga. Kung mapapansin nyo is putol na itong kalsada oh. Ayan, so paalis na tayo dito sa may pinakadulong parte nitong nauubos na kalsada ng Masantol at Makabebe. Tsaka di na rin ako nagtagal doon sa may pinakadulo dahil nararamdaman ko yung ilalim or yung sahig is gumagalaw. Parang may lumilindol ganun. Kaya pinit kong umalis na, baka biglang gumuho pa yung pinakadulong parte nitong kalsada. Pero grabe no, meron palang ganitong kalsada sa Pampanga. Ngayon ko lang nalaman, kung di ko lang pinasok itong daanan na to na nasilip ko kanina nung nandun ako sa may Pampanga Delta Bridge, is di natin makikita itong pinakadulong parte nitong kabilang side ng Pampanga River na may daanan pala. Grabe no, kakaibang experience na naman ang ating pinaggagawa ngayong umaga. Okay, so bago natin tapusin itong ride natin ngayong araw is papasyal ko kayo sa isang kainan dito sa may Apalit, Pampanga, na sila lang ang nagsiserve ng all chicken meat sa kanilang mga menu. So pupuntahan natin ang Best House of Chicken na matatagpuan sa pinakabayan ng Apalit, Pampanga, doon sa may MacArthur Highway ng Apalit, Pampanga. And syempre para bisitahin na rin natin ang ating kaibigan na nandoon mismo sa Best House of Chicken. So excited na ako ma-meet siya ulit dahil matagal ko na siyang hindi nakikita. So isa din siyang content creator. Mamaya makikilala nyo kung sino. Biyahe muna tayo papunta doon. Okay, nandito na tayo sa may Best House of Chicken. Dito siya matatagpuan along MacArthur Highway, Apalit, Pampanga, dito sa may Shell gas station. Ayan o. Dito tayo ngayon sa may Best tsaka sa Daniels ko. Kasama natin ating kaibigan na cycling chef. Shout out, happy tayo. Ayun, so kakatapos lang natin mag-lunch dito sa may Best House of Chicken dito sa may Apalit, Pampanga. And pauwi na tayo ng bahay. So dito ko na rin tatapusin tong video na to. Sana kung nag-enjoy kayo sa episode natin ngayong araw, maaari ba akong humingi ng like, comment, and subscribe naman dyan mga kabalen, para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel at para marami pa tayong magandang lugar na mapuntahan dito sa ating bansa.
So dito ko na din tatapusin tong video na to. So hanggang sa muli, ride safe sa inyo mga kabalin. Hanggang sa susunod na episode. Bye bye!